4 to 6. However, there need be no poor among you. For in the land the Lord your God is giving you to possess, as your inheritance. He will richly bless you. Okay. If only you fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands I am giving you today. For the Lord your God will bless you as He has promised. Okay? Yung ating Panginoong Diyos ay nagsasabi na tayo ay pagpapalain ayon sa Kanyang pangako. Right. And you will lend to many nations, but will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you. Amen. Sinapaganda ng promise. So the promise of blessing, before God commandments, He gave creation. Bago nagkaroon ng mga commandments, ng mga utos, ginawa niya muna ang creation. So before written promises, He planted principles. And creation itself carries God's promises. God did not just speak promises, He built them into creation. Okay, in Genesis chapter 1, verse 27 to 28, ito sabi niya, siguro lahat naman tayo, very familiar na dito, no? Sa creation. So, God created man in His own image. In the image of God, created He him. And God said, okay, male and female created He them. Okay, alam na natin yun, no? Tayo ay nilikha ng Panginoon, babae at lalaki. Amen. At after nang sabihin yun, and God blessed them. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. From the creation pa, blessed na tayo. Amen. Amen. Kaya pag sinabi kailan tayo na blessed, doon pa, sa paglikha pa lang sa tao, blessed na ang mga tao. Amen. Kaya dapat di tayo malungkot eh. Right. Amen? Lalo na ang mga anak ng Diyos, hindi dapat nalulungkot. Kasi alam natin from the very creation, tayo na ay pinagpala. Amen. At ano pa? Hindi lang pagpapala. Ang sabi niya, be fruitful. Maging mapapalagbungahin. And multiply. Amen. And replenish the earth and subdue it. Yung mga promises ng Panginoon na tayo ay blessed na, pero may gagawin tayo. Dapat tayo ay maging mapalabungahin. O sino ito meron ng bunga? Parang kakaunti, dito lang, dito hindi pa nagbubunga. Pag sinabing bunga, yung nakapagdala na ba tayo ng kaluluwa? Amen. Praise God. Amen. Pero hindi naman, pwede pa naman tayong magdala. Ibig sabihin, lalo pa tayong magiging fruitful at mag-multiply. Di ba masaya pagka meron tayong bunga? Sino masaya pag meron dala? Amen. Praise the Nakita Lord. mo yung i-bless ka ng Panginoon pag fruitful ka at i-multiply pa ito ng Panginoon at i-replenish pa natin, it's-subdue. And have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. You have to domain. Hindi tayo ang inaalipin, tayo ang nagdodomain. Right. Yes. Nagdidikta. Kasi ang sabi niya, lahat ng mga nasa dagat ng mga fish of the sea, tayo ang may kapangyarihan. Praise God. Wala namang magagawa yung isda pag hinuli eh. That's right. Ng tao. Kasi tayo nga yung powerful sa Kanya. Ang isda nilagay sa dagat para hulihin. Ang trabaho natin, manghuli. Lord, bigyan mo po kami ng isda, hindi ka na napunta sa dagat. Kahit na may isda pa sa dagat at sa ilog, hindi pupunta ang isda sa atin. Right. Tayo ang pupunta ron and we have the power para sila ay kunin. Amen. Amen? Kaya yung mga kaluluwa, dinadala sa gawain ng Panginoon, pinupuntahan natin sila at inaakay natin dito para sila rin ay makakilala sa ating Praise the Panginoon. Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Ganun din ang mga gumagapang. Lahat ng mga gumagapang living thing o yung mga tumutubo, meron tayong kapangyarihan doon. At lahat din na nasa impapawid, yung mga ibon, anumang lumilipad, may power pa rin tayo doon. Tayo ang magdodomain. Praise God. Amen. Kasi from the start ng creation, God blessed them. Amen.
Isinupply na ng Panginoon ang mga pagkain. Sinupply na sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kailangan lang natin itong angkinin. Amen. Amen. Sino gusto mag-angkin ngayon ng mga pagpapala? Amen. Hindi lang kaunti ha, marami. Ang dagat malawak. Kailangan lang natin silang hulihin. Hindi lang doon sa pangpang, doon sa malalim. Kasi pag sa malalim, malalaki ang isda. Praise God. Pag sa pangpang lang, butiti lang ang makukuha natin. Ibig sabihin, maliliit lang, di ba? Pag nasa pangpang. Pero kapag pumunta tayo sa pinakamalalim, nandyan ang masasarap na isda. Sino gusto makahuli ng malalaking isda? Praise God. So, be fruitful. Ang ibig sabihin ng fruitful, proves life is working. Amen. Paano yung puno? Di ba yung puno pag tumubo siya, may cycle din? Hindi naman lagi siyang may bunga eh. May panahon, may season na siya nagbubunga. Ibig sabihin buhay. Kaya kapag tayo ay naging fruitful, it proves that life is working. Talagang lumalago tayo. To be fruitful means to produce fruit. Kapag ang isang puno ay hindi naman siya nagbunga, di ba parang wala naman ding, parang walang kwenta, no? Kasi hindi naman siya nagbubunga. Lahat dami naman niyang dahon. Pero bakit walang bunga? Hindi naman tayo masaya. Pero ang gusto ng Panginoon, we have to produce fruit, to show evidence of life, and to bring visible result. Kapag yung puno nagbunga, di ba masaya? Kasi nakukuha tayo. Pero kapag walang bunga, hindi na tayo masaya. Okay? And then multiply. Ibig sabihin ng multiply is quantity and expansion. Mag-e-expand, dadami. Multiplication is about spreading what is already fruitful. Fruitful ka na, mag-multiply pa. Sino gusto ang multiplication o subtraction? Multiplication? Pagka subtraction at division, ayaw natin yan kasi nadi-divide. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi tayo ma-divide, hindi tayo Yes, ma-subtract. amen. Ang gusto niya, addition, multiplication. Glory. Dahil gusto ng Panginoon, lumawak at lumawak ang mga anak niyang tumutubo. Amen, amen. Nagiging rooted and grounded sa ating Panginoon. Praise God. So multiplication is to increase in number. Amen? Maliit ang church natin, pero ang number natin marami. Kasi it is not about the building. Di lang tayo kasya. Pero ang dami natin, di ba? Amen? Gusto niyo ba, meron tayong Lunes hanggang Sabado, may service? Pwede naman talaga. Amen, pwede. Kasi promise ng Panginoon yung multiplication. Amen? Minsan, isip natin, pwede kayo mag-Lunes? Pwede. Wala naman siyang, di naman sinabing panglinggo lang simba, pwede na yung Lunes. As long as, yun ang free natin na oras. So walang binabound, mga kapatid, ang multiplication. To increase in number, to expand. Amen. Minsan talaga sabi, parang ganito na lang talaga ako. Wala na talaga ako magagawa. But the Lord said, you are really blessed by God. From the start pa lang, tayo ay kanyang pinagpala. So to reproduce what already works, kinakailangan yung ating mga binunga magmumultiply, magre-reproduce pa. Amen. Di ba masaya ko? Ba't ang inyong naakay naging leader? Yes, that's Sino right. malungkot pagdating? Naakay ko, naging leader na, mukhang matasapawa na ako. Naging magaling pa sa akin. Hindi, dapat matuwa ka. Right, Kasi that's ikaw right. ang pinagbuhatan niya. Yes, yes. Kaya nga naging leader yan dahil sa iyo, ginamit ka ni Lord. Amen, Na siya ay amen. talagang maging lalo pang gagamitin ng Panginoon kasi ginamit ka. Nagmumultiply ka, dumadami. right. Kaya ang nais ng Panginoon, tayo ay laging dumadami. Praise Nagmumultiply. Kaya pag naging leader ka, yung tao magiging leader, yung leader mo maging leader, abay, napakagandang tingnan yan. Glory. Dahil alam natin ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Amen, amen. Palakpakan natin ang Hallelujah. Panginoon. Okay. And then, ano pa yung replenish doon sa ating scripture? Replenish is fill what is empty. Meron ka na. Tapos, lalawak ka pa. Yung mga walang lugar pa, dapat meron din yon. Yun ang ating gagawin. Amen. Blessed na tayo, tapos na. Hindi siya natapos. Kailangan mo pa siyang i-replenish. Yung mga lugar na empty. Halimbawa, sa lugar natin dito, marami pa mga istasyon na wala pang gawain. Replenish. Fill the empty place. Okay? Wala pang gawain. Doon mag-share ka.
At isang araw, gamitin ka ng Panginoon sa lugar na yon para mapunuan din yung lugar na wala pa. Praise God. Praise God. Amen. Nagdi-deserve ba kayo isang araw yung kaibigan ko doon? Pag na-sharean ko yan, hindi natin alam kung saan tayo dadali ng Panginoon. Ang sabi niya, replenish, fill what is empty. Gawa ko lang kayo, sige. Dahil ang Panginoon ay kikilos. To occupy space that has not yet been filled. Hindi pa siya nauubos. Ang lupa dami, di ba? Amen. Iba nga, wala pang tanim. Right. Wala pang tanim, kailangan natin tamnan. To extend life, influence, and stewardship. Not replacement, but expansion. Expand. Okay. So, on the progression, fruitful, multiply. Pag sinabi fruitful, quality, multiply, quantity, replenish naman, fill territory with what multiplied, and subdue, bring under godly order. Have dominion, exercise stewardship and leadership. Kaya doon pala sa scripture natin, kumpleto na eh. Amen. No, doon pa lang, sa Genesis pa lang, alam na natin ang trabaho ng mga tao. Hindi siya titigin, hindi maaari, hindi siya lumago. Kailangan talagang lumago ang tao sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Amen? Amen. Di, hanggang song leader na lang siguro ako. Kasi ito lang talaga yon. Hindi. Marami ka pa magagawa. Right. Amen? Amen. Kailangan ka mag-expand. Kailangan Right. lumago. Hindi lamang sa ministry Amen. ito. Ang pinakamagandang ministry, win and make more disciples. Praise God. Praise the Lord. Pa ako, Lord, hindi pwede ako lang ito. Yes, Kasi habang yes. naririto ako, alam kong palalaguin mo ako nito. Right. Dahil habang tayo ay lumalago, ang blessing ng Panginoon ay lumalago din. Praise the Lord. So, ang key learning point natin, every seed carries a promise because God put it there. Glory. Amen. Doon kasi dito sa creation, di ba, nagawa na siya. Bawat puno kasi, meron talaga siyang buto. Amen? Sabi mo sa katabi mo, di ba pag nagtanim tayo, buto? Oh, di ba may buto? Okay. Tapos yung buto na yan, may promise na sa loob dyan. Meron na siyang promise na kapag nakita mo ang buto, may harvest yan. Yes. Amen. Amen? Minsan, buto lang naman ang pakuan yan. Oh, pero pag tinanim mo yan, magbubunga yan. Kasi promise na siya from the start na nilikha ng Panginoon na may mga seed. Kasi pag yan ay intentional, itinanim natin yan, tumutubo at may harvest. Amen. Ngayon, ang tanong, saan mo ba nilagay yung buto? Nandun sa bag. Anong pangalan ng bag? Yung magandang bag? Gucci. Kahit 10 taon mo bang ilagay ang buto? Okay? Ng corn. Doon sa bag. Ito, napakaganda nitong buto na ito. 10 taon ko na inaalagaan. Kasi tutubo eh. Di ba? Tutubo ba siya? Right. Amen. Kahit anong ganda na lalagyan mo ng buto, hindi siya tutubo. Yes. Kasi ang promise ng Panginoon, hindi siya parang accidental. Ito ay intentional na i-release mo yung buto niya sa loob ng bag mo at itanim mo doon sa tamang lugar. Amen. Saan ba tumutubo ang buto? Sa lupa. Okay? Pag itanim mo sa simento, hindi siya tutubo. Kailangan siya sa lupa. At kapag itanim sa tamang lupa na mataba, siya ay tutubo. Amen. Palakpakan Amen. natin ang Hallelujah. Alam niyo ba ang matabang lupa? Saan ko mang i-design ang aking buto? Alam niyo ba ang matabang lupa? Ang mga matabang lupa ay nasa mga lingkod ng Panginoon. Amen. Praise Kapag God. nagtanim ka Hallelujah. sa lingkod ng Panginoon, yun ang matabang lupa. Amen. Tumina. Amen. Totoo yan. Diba kapag ang lingkod ng Diyos ay yung pinaglingkuran at yung, tanim ka para ng mabuting bagay, tutubo yan at ikaw ay pagpapalain ng Right. Panginoon. Right. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya kapag ang pastor natin ay pinagpapalat sila, matutuwa tayo. Right. Amen? Kasi pag di tayo natuwa, di tayo pagpapalaan ng Panginoon. That's right. Oo. Kasi ang matabang lupa ay walang iba, kundi ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So,
It is not accidental, intentional natin tatamnan. Talaga magtatanim tayo sa kanila. Sa panahon ni Elijah, di ba nagkaroon ng drought sa Serapat? Yung Serapatuman. Nasabi ng Panginoon, pupunta ka nun sa lugar na yon. Habang drought, pakakainin ka ng babae, baong babae. At ikaw ay bibigyan ng tubig, kapapakain sa iyo. Pagpunta ng prophet, di ba? Kay Serapatuman, bigyan mo ako ng tutuan mo ako ng tinapay. Tapos sabi niya, pag binigyan kita, wala namang mamatay na kami mag-ina. Kasi drought nga wala talaga. Sabi niya, gawin mo muna, ibigay mo muna sa lingkod ng Panginoon, sa prophet. Di ba na nagluto siya? Kasi sabi niya, hinahin niya O wag lang naman tinapay, pati tubig. Tubig nga wala na nga, drought na nga Pero because meron siyang nakita dito sa lingkod ng ating Panginoon, ibinigay niya yon. Praise God. Habang kumuha siya sa lalagyan niya, sabi niya, Hallelujah. pag kinuha ko to, wala na talaga. Pero ang Panginoon, di ba, nabuhay silang mag-ina Glory. sa panahon ng drought. Hallelujah. Habang kinukuha, hindi naman siya nadadagdagan. Hindi rin naman nabawasan. Yes. Ano gusto niyo? Kumuha ka, nabawasan? Siya hindi. Pagkuha niya, hindi nabawasan, hindi rin nadagdagan. Amen. Ang ibig sabihin, kapag inuna mo talaga ang lingkod ng Panginoon, the miracle will happen. Right.